Ang akala ng iba ay sobrang ganda ng buhay sa Maynila. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay kailangan mo ng matinding pagtiyatiyaga para malasap mo ang sinasabi nilang nilaga. Ikaw, isa ka ba sa mga taong pumunta sa Maynila ngunit katulad ng karamihan ay wala ring napala? Kung ganoon mga kahuanatels, tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang hangin sa probinsya ay sariwa, may amoy lupa at hamog. Ilang taon nang nakasanayan ni Maria ang ganitong simoy. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong lungkot ito. Nakasandal siya sa lumang poste ng kanilang bahay kubo. Dinadama ang huling sikat ng araw sa kanilang bukirin. Ang mga magulang niya, si Mang Cesar at Aling Senang, ay abala sa pag-aayos ng kanilang aning mga gulay na kailangan nilang ibenta sa palengke bukas. Kitang-kita ang pagod sa kanilang mga galaw. Ngunit sa bawat kurba ng kanilang labi, may pag-asa at pagmamahal na nakatuon sa kanya. Maria, anak, tawag ni Aling Senang. Ang boss nito'y may halong pagod, ngunit malambing. Sigurado ka na ba? Malayo ang Maynila at malaki ang gastusin. Lumapit si Maria. Hinaplos ang likod ng kanyang ina. Opo, inay. Kailangan ko pong mag-aral. Ito na lang ang tanging paraan para makatulong po ako sa inyo. Napabuntong hininga si Mang Cesar. Umupo sa bangko. Alam namin gusto mong lumayo sa hirap, anak. Masakit sa loob namin na hindi ka namin mabigyan ng magandang buhay dito. Kaya sige, pumayag na kami. Pagbubutihin mo ang pag-aaral mo, ha. Tumango si Maria. Pilit na pinipigilan ng luha. Opo, itay. Hindi ko po kayo bibiguin. Ramdam niya ang bigat ng obligasyon at pag-asa na ipinapasan sa kanya. Sa gitna ng payak nilang pamumuhay, ang pagluwas niya sa Maynila para mag-aral ay isang malaking sakripisyo. Ang pinagsama-samang barya mula sa bawat benta ng gulay, ang utang na kanilang kinulimbat para lamang may pamasahe at pambayad sa matrikula. Lingid sa kanyang kaalaman, ang paglalakbay niyang iyon tungo sa pag-aaral ay magbubukas din ng pinto sa isang kapalaran na hindi niya inaasahan. Isang kapalaran na may pangalang James. Sa magulong lansangan ng Maynila, tila nalunod si Maria sa ingay at usok. Ang bawat jeepney at bus na dumadaan ay nagdadala ng alikabok at pagkalito sa kanyang isip. Malayo sa payapa niyang probinsya, ang syudad ay isang higanteng halimaw na puno ng mga estranghero. Upang makabawi sa gastusin ng kanyang magulang, naghanap siya ng part-time na trabaho habang nag-aaral ng kursong nursing. Natagpuan niya ang sarili bilang isang service crew sa isang upscale na coffee shop. Isang mundo na malayo sa kanyang nakasanayan. Isang hapon habang abala siya sa paglilinis ng mga mesa, dumating ang isang lalaking may tindig na matikas at mukhang mayaman. Suot nito ang mamahaling suit at ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Ito si James Vergara, ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Kilala siya bilang isang henyo sa negosyo, ngunit kilala rin sa kanyang pagiging suplado at seryoso. Isang espresso. Malamig na utos ni James. Hindi man lang tiningnan si Maria. At siguraduhin mong mainit. Ayoko ng maligamgam. Napakunot ang noo ni Maria. Opo, sir. Kahit naiinis, pinilit niyang maging profesional. Naghintay si James sa isang sulok, nakatingin sa kanyang telepono. Pagbalik ni Maria, dala ang kape. Sadyang nagmamadali siya. Sa kasawiang palad, may isang nakabangga sa kanya. Dahilan para matapon ang mainit na kape sa mamahaling jacket ni James. Ay, naku po, pasensya na po kayo, sir. Tarantang sabi ni Maria. Agad na kumuha ng tela para punasan ang mantsa. Napatingin si James. Ang mga mata nito'y puno ng inis. Ano ba yan?
Hindi ka ba tumiting sa dinaraanan mo? Ang boss nito'y matigas at punong-puno ng pagkadismaya. Pasensya na po talaga sir, hindi ko po sinasadya. Paliwanag ni Maria, halos maiyak sa hiya. Ang lalim po ng iniisip ko tapos nakabangga po ako. Tiningnan ni James ang kanyang jacket. Pagkatapos ay binalingan si Maria. Sige na, ano pa nga bang magagawa ko? Di mo naman mababalik ang panahon. Iingat ka na lang sa susunod. Umalis ito nang walang pasabi. Iniwan si Maria na namumutla sa hiya at galit. Suplado. Bulong niya sa sarili. Mayaman nga, walang modo naman. Mula noon madalas nang makita ni Maria si James sa coffee shop. Palagi itong umiinom ng espresso. Palaging seryoso. Sa tuwing nagkakasalubong ang kanilang tingin, umiiwas si Maria. Ngunit isang araw habang naglalakad siya pa uwi, nakita niya si James na nakikipag-usap sa isang matandang pulubi. Binibigyan ito ng pagkain at pera. Lihim na nakaramdam ng pagtataka si Maria. Hindi pala puro kasupladuhan ang nakikita sa kanya. Maria, ang kape mo. Sabi ng kasama niyang si Rhea. Inilapag ang isang tasa ng kape sa counter. Salamat Rhea, sagot niya. Sumulyap siya sa bintana. Nakita si James na nakaupo sa paborito nitong pwesto, nakatitig sa kanyang laptop. Ang James Vergara na yan, bulong ni Rhea. Mukhang galing sa ibang planeta. Ang seryoso palagi. Mayaman kasi, sagot ni Maria. Kaya siguro ganyan. Isang hapon nakita ni James si Maria na nahihirapang magbuhat ng mga mabibigat na karton. Walang pasabi, nilapitan niya ito. Hayaan mo na ako, malamig na sabi niya. Kinuha ang karton. Nagulat si Maria. Sir James, hindi na po, kaya ko na po. Bakit magpapakahirap ka pa? Tutulungan na nga kita eh. Wika ni James, walang kibong ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Doon nagsimula ang unti-unting pagbabago. Minsan, kapag walang masyadong tao, nag-uusap sila. Tinatanong ni James ang tungkol sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pamilya. Nalaman niyang taga-probinsya si Maria at nagsasakripisyo ang kanyang mga magulang para sa kanyang edukasyon. Mahirap po talaga ang buhay sa probinsya, kwento ni Maria. Pero masaya po kami. Tsaka hindi ko po kayang pabayaan ang pag-asa nila para sa akin. Napakunot ang noo ni James, tila may iniisip. Ang hirap nga ng buhay. Pero ang importante, may pangarap ka. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nakita ni Maria ang ibang mukha ni James. Sa likod ng kanyang kasupladuhan, may isang taong may puso at pagmamalasakit. Hindi lang kayang ipahayag ito ng direkta. Isang araw nagkasakit si Maria at hindi nakapasok sa trabaho. Nagulat siya nang makita si James sa kanyang tinitirhang boarding house. Okay ka lang ba? Tanong ni James. May dalang sopas at gamot. Halos maiyak si Maria. Paano nyo nalaman ang address ko? May mga koneksyon ako. Tipid nitong sagot. Umiiwas sa kanyang tingin. Nag-aalala lang ako dahil hindi ka nakapasok. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Sa mga sumunod na araw, linggo, naging mas malapit sila. Madalas silang magkape pagkatapos ng shift ni Maria. At minsan ay sinasamahan siya ni James sa library para mag-aral. Unti-unti nahulog ang loob ni Maria kay James. At hindi rin maitatanggi ni James na may kakaibang pakiramdam siya tuwing kasama niya si Maria. Isang pakiramdam ng kapayapaan at pagiging totoo na hindi niya naramdaman sa iba. Maria, sabi ni James isang gabi habang naglalakad sila sa parke. May sasabihin ako sa'yo. Huminto siya at hinarap si Maria. Gusto kita Maria. Hindi ko alam kung kailan o paano pero nahulog na ako sa'yo. Nagulat si Maria, ngunit hindi niya napigilan ng ngiti. Gusto rin kita James.
ang akala ko suplado ka lang noong una pero nakita ko ang kabutihan ng puso mo. Niyakap ni James si Maria ng mahigpit. Hindi ako sanay na magpakita ng emosyon, Maria, pero sa'yo, kaya kong maging totoo. Ngunit hindi naging madali ang kanilang pag-iibigan. Ang mundo ni James ay puno ng matataas na lipunan at ang mundo ni Maria ay simple at payapa. Sa isang social event na dinaluhan ni Maria kasama si James, naramdaman niya ang pagkakaiba ng kanilang mundo. Sino ang babaeng yan, James? Tanong ng isang matandang babae, isang kaibigan ng pamilya Vergara, na may mapanuring tingin kay Maria. Hindi siya nabibilang sa ating lipunan, James. Anak, may mga responsibilidad ka sa pamilya natin. Naramdaman ni Maria ang sakit sa kanyang puso. Niyakap siya ni James. Si Maria, ang mahal ko, tita. At wala akong pakialam sa anumang sinasabi niyo. Sa kabila ng pagtatanggol ni James, ramdam pa rin ni Maria ang bigat. James, baka hindi tayo para sa isa't isa. Iba ang mundo mo, sabi niya isang gabi. Anong sinasabi mo? Tanong ni James. Ang boss ito ay may bahid ng pagkadismaya. Mahal kita, Maria. Hindi ko hayang sirain ang sino man ang pagmamahalan natin. Pero James, patuloy ni Maria, alam kong may obligasyon ka sa pamilya mo. Hindi ko kayang maging balakid sa kinabukasan mo. Maria, pakinggan mo ko. Seryosong sabi ni James. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo yan problema. Ang pamilya ko, ang negosyo, lahat yan. Makakahanap ako ng paraan. Ikaw mahalaga sa akin. Ikaw ang nagpapakita sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay, ng pagmamahal. Isang gabi habang nagkakape sila sa dating coffee shop, ibinunyag ni James ang isang lihim. Maria, simula niya. Alam kong mahirap paniwalaan pero ang kasupladuhan ko minsan ay isang kalasag. Noong una, hindi ko alam kung bakit ako naintriga sa'yo. Pero sa tuwing nakikita kitang nagtatrabaho, nag-aaral, nakikipaglaban sa buhay, gusto kitang makilala. Bakit? Tanong ni Maria, nagtataka. Tumingin si James sa kanya ng seryoso. Hindi mo ako paniniwalaan pero matagal na kitang pinagmamasdan. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Ano? Oo, Maria. Pagpapatuloy ni James. Ang totoo, hindi lang kita basta nakilala sa coffee shop. Mayroon kaming charity program sa isang universidad at doon ako nakakinig ng tungkol sa'yo. Ang estudyanteng mula sa probinsya na buong pusong nagsasakripisyo para sa pamilya niya, na matalino at masipag. Naintriga ako. Gusto makilala ang babaeng yun, kaya hinanap kita hanggang sa nalaman kong dito ka pala nagtatrabaho. Ang pagkakakilala natin, hindi talaga isang aksidente. Nagulat si Maria. Ibig sabihin, alam mo na ang lahat sa akin? Hindi ang lahat, sagot ni James. Bahagyang umiti. Pero ang mga nakita ko sa'yo, ang iyong integridad, ang iyong lakas, ang iyong puso, yun ang hinahanap ko. Nakilala ko ang napakaraming babae na interesado lang sa yaman at pangalan ko. Pero ikaw, Maria, ikaw ang nakakita sa akin bilang isang tao, hindi lang bilang si James Vergara, ang bilyonaryo. Nang dahilan kung bakit ako naging suplado sa simula para subukan kung sinong tunay na magtatagal. Napabuntong hininga si Maria. Kaya pala, maraming bagay ang luminaw sa kanyang isip. Ang mga subtitle na tulong ni James, ang kanyang pagiging pasensyoso sa kabila ng kasupladuhan nito. Hindi pala basta swerte lang si Maria na napansin ito ni James, kundi ang totoo ay may dahilan pala. Maria, ang layunin ko ay makahanap ng isang taong tunay na magmamahal sa akin, sa kabila ng lahat, at ikaw yun. Dagdag ni James, kinakabahan. Kahit alam kong na-set up kita, sana hindi magbago ang nararamdaman mo. James,
sabi ni Maria. Ang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko akalain na ganyan ang nangyari pero ang totoo. Kahit pa ganoon, ikaw naman ang nakita kong tao na may puso, hindi ang bilyonaryo. Naintindihan ko kung bakit mo ginagawa yon. At salamat James, salamat sa paghahanap sa akin. Niyakap ulit ni James si Maria, mas mahigpit kaysa dati. Mahal kita Maria, ikaw ang totoong jackpot ko. Mula noon, hindi na naging balakid ang pagkakaiba ng kanilang mundo. Nagpatuloy si Maria sa kanyang pag-aaral at sinuportahan siya ni James sa lahat ng kanyang pangarap. Sa bawat hamon, magkasama silang ginamit ang pagmamahal nila bilang sandata. Tinulungan ni James si Maria na magsimula ng mga proyekto para sa komunidad ng kanyang probinsya, gamit ang kanyang koneksyon at resources at ang kaalaman ni Maria sa kanilang lugar. Nagtapos si Maria bilang cum laude sa kanyang kursong nursing. Sa graduation, bitbit niya ang larawan ng kanyang mga magulang at sa tabi niya ay si James na may ngiti sa labi. Ito na, inay, itay, bulong niya sa sarili. Natupad ko na po ang pangarap ko. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, ngunit sa dulo ng lahat natagpuan ni Maria ang higit pa sa edukasyon. Natagpuan niya ang tunay na pagmamahal na nakakita sa kanya bilang isang tao, hindi bilang isang probinsyana. At natagpuan ni James sa kanya ang totoong kahulugan ng kaligayahan. Isang pagmamahal na hindi nabibili ng salapi, kundi matatagpuan sa isang pusong busilak at matatag. Mula sa isang dalagang probinsyana na pinilit pinag-aral ng kanyang mga magulang. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.